batiin mo yung nakikinig sa ating mga Sambisig, PMA Sambisig Class of 91. Inaabangan nila itong panayam na ito, Commodore. Yun, siyempre, sa lahat ng mga classmates ko, mga mista ko sa class 1991. Baka na umakabok. Keep Alright. tuning in kay Ikaw Orly. Anyway, Commodore, kahapon kasi, kaya kami napatawag, wala yung presence ng mga Chinese ship dyan sa may Iroquois Reef. Kumusta ho yung sa inyong pag-monitor? Kumusta ho yung mga lugar dyan? Lalo na yung mga controversial, yung Scarborough na nakararanas ng pambubuli ang ating mga mangingisda, mga Pilipino mula sa mga barko ng China at maging doon sa patungo ng BRP Sierra Madre, Commodore. Ayun, alam mo, sa Orly, yung buong West Philippine Sea, yun ang ating, kung tawagin ay area of concern, na nasasakop doon yung Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal. Oo. At yung siyam na island detachments natin, kasama doon yung LT-57 sa Ayungin Shoal. Ang controversial dito, na kung saan tayo ng pambubuli, mga illegal moves ng Maritime Militia at ng Coast Guard, ay sa LT-57 sa Ayungin Shoal at sa Bajo de Masinloc. Yung presensya ng Coast Guard ay parati nandun sa Bajo de Masinloc at yung ating mga kababayan, mga fishermen, ay pinagbabawalan mangisda doon. Pero ang ating Coast Guard ay gumagawa ng mga hakbang upang sila ay masuportahan. Makapag-isda, very good. Katunayan niya, kakatapos lang ng patrolya ng isang Coast Guard vessel, yung malaking BRP Magbanwa nila, at nagbigay din ng mga ayuda sa mga fisher folks natin. Grocery, bigas at fuel para sila ay ma-encourage at masuportaan kung sakali man sila ay naitataboy sa Scarborough. Sa Ayungin naman, ito yung ating ginagawa ng reprovision and rotation ng personnel na every now and then ay merong mga illegal move na ginagawa ang Maritime Militia at ang mga Coast Guard vessels nila laban sa atin. So far, okay naman sa huling RORE mission natin kung tawagin, rotation and reprovisioning. Wala naman silang ginawang mga illegal moves. Pero doon, may presence ng mga barko pa rin. Kaya lang nasa malayo. May presence ng barko. Actually, malapit yung isang Coast Guard at isang Maritime Militia. Natunayan nga, nung palapit na yung ating resupply vessel, nagbaba sila ng dalawang rigid hull inflatable boats. Okay. Na sumabay sa ating, hinatid nila sa loob. Aba! Chinese pero wala namang mga illegal maneuvers na kinakat tayo, tayo. Parang yung barko na mag-added ng mga supply at mga tauhan, para siyang umaandar na may escort, may hagad. Alam mo, ang ganitong galaw nila, Ka-Orly, naka-synchronize ito sa kanilang press statement pagkatapos. At sasabihin nila, pinayagan tayo at in-escortan tayo. Pero sa totoo lang, hindi naman nila kailangan gawin yun. Tama ba, Commodore? Hindi nila kayang gawin yun. Yun ay mandato natin. But it's always in the optics at sa press release nila. Yung media nila naman ay state-centric. Estado ang nagbibitaw ng media release nila. Parang magpapalabas yun. Ayan, nakita nyo, inaalalayan pa namin. Pero fact of the matter is, hindi naman nila kailangan gawin yun. Dahil unang-una, hindi dapat sila andudon para angkinin yung lugar na yun. Tama ba yung Commodore? Hindi kanila yun. Pero hindi na dapat gawin, hindi kailangan gawin. But ang media statement nila ay ginagawa at pinayagan tayo. Gawa ng, sabi nila, may special arrangement daw. Alright. Meron bang pangangailangan ng karagdagang assistance sa mga mangingisda natin doon sa kabilang panig sa Scarborough Shoal sa Bajo de Masinloc? Kasi doon nakaraan, nalala nyo yung report na nangunguha na nga lang ng shell para may pangkain sa pamilya. Inilapitan pa ng Chinese Coast Guard at pinabalik pa sa dagat yung mga huli nilang isda sa kay Seychelles. Wala tuloy na iuwing pangkain yung mga mangingisda. Yung mga mangingisdang ito nagre-request ng presence ng Coast Guard at Navy. At yun agad ang inyong tinugunan ba yung Commodore? Totoo yun. Malaking tulong ang presensya ng ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Yun nga lang, Ka-Orly, hindi naman natin kaya na 24/7 naandun tayo. Unang-una, yung epekto ng weather, yung ng karagatan. Yung alon. Malaking bagay yun. Yung alon. Pangalawa, yung condition ng ating mga barko na there are areas minsan na kailangan na mas dapat na andun tayo
So, ini-schedule natin yan. Kailan tayo pupunta sa Baho de Masinloc? At And in coordination with the fishermen, yun na ang pinapaabot natin sa kanila. Alright. Mukhang sa inyong pagsasalarawan, Commodore, ng obligasyon dyan sa bagay ng West Philippine Sea, mukhang kinakailangan talaga natin magdagdag ng 30 mga mga barko. Kaya ba yan bago matapos sana itong 2025-2026? Alam mo, ang approach natin dyan, naparating na po natin sa taas yung mga pangailangan natin. Alright. Kung ano ang ma-approve nila, doon tayo magpaplano. Kung ano mga final na kukunin natin. Ang sinasabi ko dyan, yung binibigay nyo ay sapat. Pero dagdagan nyo pa, mas gagaling pa kami sa trabaho namin. Okay. Yung pinag-usapan natin BRP Sierra Madre, ang alam ko may budget yan for repair. Hindi ko na alam kung anong uri ng repair dahil malaking hamon yung pagdadala dyan ng mga kagamitan, mga materyales, pati mga gamit. Ano yung mga nakaplano, ano yung paghahanda dyan ng Philippine Navy? Alam mo, ang BRP Sierra Madre, ito ay 1940s pa na barko. So, mga World War II pa ito. At sa tagal niya sa atin, at lalo nung nailagay natin dyan sa Ayungin Shoal, kailangan natin i-maintain yan at i-rehab natin, i-rehabilitate. Ibig sabihin, commission pa ho yan, mga kapuso, sa mga pamilya, hindi ho pamilyar sa mga term na yon. Pag yan naka-commission pa, iyan dapat pa rin alaga kasi parang functioning and pinagdadaanan ng mga pangangailangan tulad ng pagre-repair kung mamarapatin, ano po, Commodore? Oo. Yung ayan naman talaga ay nilagay natin dyan upang ma-check natin yung reclamation ng Chinese sa West Philippine Sea. Over the years, kailangan i-maintain natin. If not, sa tagal ba naman, epekto ng alon ng hangin, rurupok yan. So meron tayong responsibilidad sa ating mga kasundaluhan na nakadestino doon na i-maintain, i-rehab natin. Yung sinasabi na iba, gagawin natin hindi naman ganun makita mo naman, hindi naman ganun ka-extensive yung Suffice ito sa na na-maintain natin siya para ang mga tao doon hindi naman mahirapan, hindi naman luguho, delikado naman ka-orly kung yung deck na nilalakaran nila sa sobrang dami ng kalawang, baka mabutas na lang bigla, mahulog sila. Ayaw naman natin ng ganon. Okay. Ano ang mga nakikita raw ng Philippine Navy sa kabila nitong yun, sinabi nyo nga na walang bombahan ng tubig na nangyayari, tapos walang gaanong barko sa Eric Warif. Hindi lang ho natin alam, baka wala na siguro makuha sila ho doon, baka mamaya ubos na ho yung wag naman sana, baka ubos na yung mga coral reef doon kaya umalis sila doon. Ano yung mga sa tingin niyo yung maaring nasa likod nito? At dapat din paghandaan, hindi lamang para ipakita yung ating paghahayag ng pagtatanggol sa ating teritoryo, kundi para na rin po sa pagprotekta ng ating yaman dagat, Commodore. Yun, alam mo kung sa actions nila o sa behavior, sa panandalian lamang, masabi natin na nagbago sila nung huling RORE mission natin. Pero wala natin kaligtaan yung kanilang character, yung kanilang long-term na plano, ay talagang sasakupin ang buong South China Sea na kung saan parte lamang ang West Philippine Sea. So yun pa rin ang long-term intent nila. Kung nagbabago man ang kanila action sa isang mission, RORE mission o pangalawa, hindi ibig sabihin, dapat mag-relax tayo. Sapagkat ang long-term intent nila is to take control of the South China Sea. Commodore, huling tanong nila, kumusta ho yung inyong monitoring dyan sa karakatang sakop ng Batanes? Parang merong mga pag-advance daw yata nangyayari ho doon. Sa norte naman, kasama ito sa sinasabi ng ating Presidente at ng ating Secretary of National Defense na mag-shift na tayo from internal security to external defense. Okay. Tama nga naman, sapagkat ang ating mga kababayan na nalilinlang ng yung mga komunista, CPP, NPA, NDF, talagang humihina na at kumukonti na ang mga sumusuportang Pilipino. So now is the time na mag-shift tayo sa external defense, ang orientation natin. Kasama dito, ka-Orly, yung ating mga isla sa Babuyan Group of Islands, sa Batanes area. Meron tayong mga kasundaluhan doon ngayon under Naval Forces Northern Luzon at ng 4th Marine Brigade. Kay Brigadier General Blanco, classmate natin yan, minsan natin yan. General Blanco, ito ay napuntahan ni Secretary of National Defense, ni Chief of Staff at ang ating Flag Operation Command last week. At ang kanyang instruction ay dagdagan po ang pwersa natin doon
sa Naval Forces Northern Luzon na ino-occupayan. Yung ino-occupayan niya mga isla sa northern passage ng Balintang Channel. Mm-mm. Yun ang ginagawa ng Philippine Navy ngayon. Mm. Okay. Kaya ako natanong yan kasi parang mukhang may ibang mga may parang testing the water. Hindi ko lang alam kung bahagi yan ng kanilang plano o programa para sa Taiwan. Pero alalahanin natin may hangganan din siguro saan pwedeng magtungo doon o pumunta doon yung mga barko ng China. Anyway, Commodore, may nagtatanong dito. Bakit ko raw nasabi na ikaw ang hinanap, isa sa gusto makausap noon ni dating US President Barack Obama? Ikaw nga magkwento, Commodore. Yun. Alam mo, ka-early noong 2013, nung Typhoon Yolanda, ako'y kasama sa unang eroplano lumapag sa Tacloban Airport. Aha. At naatasan ako doon na in charge sa airport at gawing operational para makapasok mga persang international. At doon nakasama natin mga iba't ibang nationalities. Ang pinakamalaking pwersa doon ay mga US. Oh, dahil may eksakto yata no, parang may balik kita na exercise dito na Nena. Kasi ang mga exercises naman ay nata-timing naman yun, sinasadya yun na typhoon season. Ayun. Para kung sakaling kailangan ng mag-responde, naandyan na sila. Okay. And because of that, nung pumunta si President Obama dito, naisama naman tayo ng US Embassy. Anyway, Commodore, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Mas marami pa tayong kwentuhan na gagawin dahil mas marami tayong dapat na ipaalam iparating sa ating mga kababayan, lalo na ho yung malaking porsyento bilang ng mga Pilipino ayon sa survey na sumusuporta sa hakbang ng gobyerno na pagtatanggol dyan sa West Philippine Sea. Kasama po dyan ng Philippine Navy. Commodore, thank you po sa inyo, sir. Maraming salamat, Ka-Orly, at sa mga taga-subaybay mo. More power. Keep tuning in kay Ka-Orly, lalo sa mga Class 91. Bok, God bless you all and good morning. Mga Bok, mga Mista, good morning din po sa inyo. Commodore Roy Trinidad, good morning din po sa inyo. Maraming salamat. Spokesperson ng West Philippine Sea ng Philippine Navy, si Commodore Roy Trinidad, ang inyo po napakinggan.